mag-emphasize. Magandang araw sa ating lahat. The Baptist Lunch Father Edition. At magandang araw, magandang tanghali sa ating tagapagsubaybay, mga viewers natin, of course sa ating mahal na pastor, at sa magandang hapon rin sa ating mga hosts, yung mga host na permanent host dito na sina Brother Noel at saka si Brother Rudy Daef. Mga permanent host na wala rito. Oo, nga wala dito. At tayo ngayon ay mga alternate at saka mga substitute host tayong dalawa. Yun. At silang dalawa ngayon ay nandoon sa Tarlac. Kasama sila sa ating pastor at sila ay nag-a-assist doon sa in the conduct of Balikatan. Teka, Brother Al. Nais ko muna i-correct ang sinabi mo. Nag-a-assist, hindi sila nag-a-assist. Si pastor nagtatrabaho doon. Sila na doon lang. Parang ganun eh. Parang ganun yung nandoon tayo last week eh. Parang ganun eh. Yung video, di ba? Napala ni pastor? Oo. Nagmamando ulit si Brother Noel kay pastor eh. Nagmamando lang eh. Video, Hindi sila yung nag-a-assist eh. Si pastor yung nag-a-assist sa kanila. But ganun pa man ay at least nandoon sila. Doon? Oo, nandoon sila. Nagpapakita sila doon. Minsan ay nagiging nagiging moral booster sila doon habang nandoon sila. At ito naman ngayon ay nandito tayo. It is only by God's grace and mercy na nandito tayo. Of course, kasama ko si Brother Roy. At this is more on Father Edition Baptist programang ito. At ito ay sinusundan lang natin yung mga previous na mga topics which is about contentment in fatherhood or contentment in a family, as how the father lead the family. And then i-connect natin to sa previous para natin na programa topic which is the triangle of the family. Again, maraming salamat sa mga viewers ngayon at good morning at good day sa ating lahat. Brother Roy. Yun, maraming salamat Brother Al at tayo ay nagpa-invite. Actually, buti na lang, no? ako'y galing sa isang studio interview. Tapos naka-uniform ako doon. Nung pauwi na ako, check ako na messages, nakita ko may message si Brother Al na ganito at after ng Baptist lunch. Uy, sabi ko, pwede pa humabol. Kaya nagpa-invite ako sa Baptist lunch. Buti na lang. Hindi ka nagpa-invite. Talagang ikaw ay isang kang host dito. Alternate host. Ayun, alternate host. Kasi wala rin yung alternate host. So ako yung alternate sa alternate. host na dito. Ganun pa man, itong unang pagkakataon ako umupo dito bilang alternate to the alternate host ng The Baptist Lunch. Bagamat may mga previous invitation na sa akin ang mga host ng Baptist Lunch. But I'm glad to be here. And I look forward na mga ding ating tatalakayin ngayong tanghali sapagkat nabanggit ni Brother Al sa akin kanina, we'll be discussing more about fatherhood. Yung the triangle of God's plan in the family. We'll be discussing about contentment. Bagamat ito ay pang-fathers, nakikita ko sa ating comment section, may mga ladies, may mga kapatiran, mga babae, which we would also actually encourage sapagkat pag naintindihan ng bawat isa ang role ng father, or naintindihan ng father ang role ng mother or everybody in the family and the role of God, mas madali mag-function ang family sapagkat alam ng bawat isa saan siya lulugar within the plan of God in the family. Tama. Actually, talaga eh. Kasi ito yung father. Pag role ng father, siya kasi yung leader, di ba? Siya yung leader. So kung alam ng anak, alam rin ng nanay kung ano yung role ng father. So nandoon yung harmony ng family na nakikita natin. Totoo yan. Kung example, alam ng bawat miyembro ano ang role ng pastor at ang role niya, hindi siya magmamando sa pastor. Teka, ba't tama. Oo nga naman. Hindi siya magmamando sa pastor. Kahit sa video mo lang, mukhang nagmamando, pero ibang usapin yan. Ha? Brother Archie, magandang hapon sa iyo, Brother Archie. Brother Blessime, Sister Blessime Ann. Magandang tanghali rin. So, Brother Al, ano yung ating tatalakayan ngayong tanghali? Ang tatalakayin natin ngayon, Brother, is about contentment in fatherhood. As he lead the family, and then i-connect natin to sa previous na yung topic rin, naunang topic. Ang topic kasi nung nauna ay triangle of the family. Yung triangle of the family, and then ngayon yung sinusundan natin ay contentment in fatherhood.
contentment as the Father lead a godly family. Wow, mukhang... Yan yung tatalakayin natin ngayon. So, as we see contentment, ito yung contentment is not positivity. Hindi yung kontento ka na, relax ka na lang, kung ano-ano na lang dyan. Wala ka nang gagawin. Wala ka nang gagawin, but hindi yon. Ang contentment na to ay settled in God's provision, in God's enough provisions sa lahat, in every season ng ating buhay. Kahit na, sabi nga dito kahit na sa wala tayo or walang-wala talaga, at sa kasaganaan. In any season in our life, ang contentment ay ito yung trusting in God's provision. Trusting in God's provision, Brother Roy. Meron ka man o wala. Wala akong mic ngayon. O yan, meron na. Meron ka man o wala, kontento ka. Yes. Kasi human nature, Brother Al, pag wala ka, ang sasabihin ng tao, kontento na ako rito, okay na ako rito. Kasi wala siya eh. Oo, wala siya. Ang problema, pag ang tao ay sumasagana, hindi pa rin siya nakukontento. Oo, tama ka. Di ba? Sabi nga ni Omar yung mayaman, gusto pang mas yumaman pa. The next peso, the next dollar, nakikitain niya. Yun, tama yun. So dapat, anumang katayuan natin sa buhay, ay maging kontento tayo. Na hindi ibig sabihin yung sinabi mo na wala ka nang gagawin, positivity. Oo. Passive ka na lang. Passive na lang tayo. Masigasig pa rin magtrabaho. Kung businessman ka, masigasig ka sa negosyo mo para kumita ka. Tama. Estudyante ka, masigasig ka mag-aral. Mm-mm. Area leader ka, masigasig ka sa area mo, mag-soul winning, mag-knock on doors. Pero kung anong katayuan mo, kontento ka doon, but you still press toward the mark. Yes. Okay. Tama yun. Yun. Oo. Kaya, sige, Brother Al. Tama po yun, Brother Roy, in whatever season. Sabi nga dito, basahin ko lang yung yung verse natin. Yung verse natin ay Philippians chapter 4 verse 11 to 13. Sabi dito, chapter 11, verse 11. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state, anumang kalagayan natin, I am abound therewith to be content. Dapat in every state, sabi dito sa chapter 11, in every state in our life, dapat kontento tayo. 12. I know, sabi dito ni Paul, si Paul ito sa Philippians, I know both how to be abased, kung walang-wala talaga, and I know how to be abound, kung nasa naman siya, kasaganaan naman. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to be abundant and to suffer needs. So in every aspect yan. Sabi sa 13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Yan yung verse natin. So nakikita natin dito, Brother Roy, magagawa lang ni Paul lahat na iyon. Magagawa lang lahat na iyon. Dito sa pinabasa natin, magagawa lang lahat na iyon through Christ, which strengtheneth me. Dito ngayon, pumapatak ngayon yung yung perspective natin about contentment. Ito yung pumapatak ngayon na ang perspective natin, ano yung pananaw natin? Ano yung pananaw natin doon sa mundo in relation to the contentment? Dito pumatak. So tinasabi doon sa verse 3, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ang contentment natin ay it should be that right perspective. And what is that perspective? Lahat na yun, sa tingin natin, makikita natin yan through Christ, through Panginoong Diyos natin. Sa Panginoong Diyos natin. Ano ba, Al, maganda yan eh. Oo. Kasi nag-umpisa ang verse na binasa mo, not that I speak with respect to want. Yes. Ibig sabihin, sinasabi ni Paul, mga taga-subaybay natin, nga pala, Sister Perla, magandang hapon, Escalada, Aba, Joshua, Villanueva, Moralde, Florime, Cambo Rubes, Nacario, Segaliano, Eugene, Abol Garcia, Sister Helen, magandang hapon, Brother RG, and lahat naman na nasa taas na nating thread. So, sinabi ni Brother Al kanina,
not that I speak in respect to want. Hindi ko sinasabi, kaya ko sinasabi makontento ako dahil kulang ako. Yun ang sinasabi ni Paul. Yes, yes. Kasi Oo. sabi ko nga, human nature, pag walang-wala ka, ang sinasabi mo, kontento na ako rito. Kasi wala ka. Oo. Pero, masusubukan yan kung ikaw ay meron. Yes, yes. Eh bakit ang tao pag meron, hindi na ako kontento? Yan yung tendency talaga, no? Pag mayroon ka, na-experience mo na itong level na to, you're asking for more. Asking for more. Asking for more. Pero Yun pag talaga wala yun, ka, eh. sinasabi mo, may halong sama pa ng loob yan eh. Ako, kontento na ako sa ganitong ulam eh. Oo. Kasi walang-wala ka. Walang-wala. Pero pag meron ka, teka, bakit ito lang ulam natin? So, naghahanap ka pa na iba. Kaya yung sinabi mo ba kanina, ano ba ang perspective natin of contentment? Yes. Dapat may tamang perspective tayo. Yes. It tama. must be based on Christ. Yes. Kasi yes. pag hindi, pag human nature, walang contentment ang human nature. Tandaan natin mga taga-subaybay, mga kapatid. The human nature has no contentment by itself. Yes, yes. Sabi nga, sabi nga sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and earth. So lahat ito, lahat tayo, everything within us, sa atin, in our human capacity, human being, tayo ay gawa ng Panginoon. We are created by God, Brother Roy. So kung ano man tayo, either yung physical being natin, yung emotional, intellectual, psychological, kung ano pa man, yung nakabuo sa, yung will natin. May buhok man o wala. Oh, may buhok man o may wala. Kuba man o tuwid. Kuba man o straight. Lahat yun. Lahat yun. Ayan ay minumold ng Panginoon, ay yan ay gagaling sa Panginoon. At ang pinakamatindi nito, above all, yung spiritual na buhay natin. Which is, yan yung nakapaloob sa lahat na ito. Kaya nga, yung spirit nga, di ba? Physical, body, soul, and spirit. Yan yung nagagaling sa Panginoon. So, lahat tayo, it should be settled na yung pagtingin natin sa sa mundong ito, hindi natin tinitingnan tayo para sa sarili natin. Na akin ito, for example, mayroon tayong accomplishment, ay dahil sa akin yan. Mayroon tayong nakukuha ngayon, ay dahil sa akin yan. Mayroon tayong gustong marating at narating natin, ay dahil sa atin yan. Hindi dapat ganun yung perspective natin. Ang perspective natin, sabi nga, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Magagawa natin lahat, of course, dahil sa Panginoon Diyos. Sabi mo nga, Brother Al, kanina eh, at sa mga taga-subaybay natin, alam mo, napakatotoo nito eh. You talk of the different components of man, ng tao. Emotional, physical, moral, financial, etc. Pati spiritual. Alam mo, tanggal mo yung spiritual ha, lahat ng unang binanggit mo, you could not find true contentment apart from the spiritual aspect. Yes, right. Because Tama. ang nagsasabi naman ng contentment is all about the spirit. Yes. And it's found in the Word of God. Yeah, yeah. So, this will debunk yung sinasabi ng mga tao na maging kontento ka kung anong katayuan mo, na hindi mo ipapasok ang reference of contentment. Yes. And that Tama. reference must again be the Word of God. Oo. Kaya sabi ko nga, pag walang-wala ka, sinasabi mo, kontento ka na. Pero pag meron ka, hindi ka kontento. So, kontra. Unless we go back to the Word of God, Brother Al, we could never learn about true contentment. Yes, tama ka doon, Barrio, no? Yung Word of God talaga, yung Word of God, that's the source, lahat sa buhay talaga natin. It should be our, sabi ko nga, how we see the world, how we see ourselves, how we see others, how we see our family, it should be anchored on the Word of God. Wala talagang iba. Hindi, lahat niyan, kahit ano pa mang bagay niyan, kung pairalin natin yung sarili natin, ay we want more. We want more. We want more. At maabot lang natin yung level na yun, maabot natin yung status na yun, with contented fatherhood, contented family, kung settled na tayo sa salita ng Diyos. Settled na tayo sa Panginoong Diyos. Settled na tayo. Actually, ano lang natin dito. With that contentment, with perspective, makukonect natin yan, Barry Roy. Sabi ko nga kanina, ikukonect natin yun sa triangle of the family. Yung triangle of the family, anuhan natin yun, ito yung triangle na ganyan, Barry Roy.
Ang pinakamataas doon ay yung God. Ang dito naman ay father at saka mother. Ang other ano man tawag nito? Side or hindi? Other na Corner. corner ng Ng triangle. Corner ng triangle. So, ganito yon. Triangle, ganyan. At nakapaloob doon. Nakapaloob doon yung wonderful plan ng Panginoon sa ating family. At dito nakapaloob yung perspective mo as a father. As a father, nandoon lahat. Nandoon yung perspective mo as a father, kung ano yung tingin mo, nandoon lahat yung in accordance to God's plan, yan yung ang perspective mo as contentment na iyon ay nakapaloob doon sa salita ng Diyos. So lahat ito, sa loob ng triangle na yan, nandoon yung ikaw, father, ano bang vision mo sa family mo? Ano bang goal mo doon sa family mo? It should be within that triangle. Within that triangle na yung plano ng Panginoon sa Panginoong Diyos. Itong triangle na yan. Nandoon rin, nakapaloob doon yung of course, lahat. All of you, lahat ng desires mo, anything nasa sa iyo, nakapaloob doon. Ito yung Diyos, ito yung tatay, ito yung nanay. Nakapaloob diyan lahat. Pati yung mga anak, paloob doon yung mga anak. So the father ngayon ay ito yung line. So ang father ngayon nakatutok doon sa Panginoong Diyos, nakakonik siya sa Panginoong Diyos. In the same manner, nakakonik rin ng nanay doon sa Panginoong Diyos. There are times na dapat straight line yan in accordance doon sa plan ng Panginoon. But sabi nga, because ina-offer ng mundo, sa ina-offer ng mundo ay hindi yan nagiging straight, nagiging babako-bako yan kung Baluktot. saan. O, babaluktot yan. So, hindi na siya in accordance doon perfect sa plan ng triangle. perfect plan of God at hindi na siya doon sa contentment na kung saan ang kontento ka dapat in accordance doon sa God's plan. So, ibig sabihin, pumabaluktot-baluktot yan dahil, of course, nandoon yung lust of the flesh. Nandoon yung busyness ng buhay natin. Nandoon yung materialism sa buhay natin. Nandoon yung persecutions, takot ka sa persecution, or yung stigmatization, parang yung may tumitingin sa iyo na mababa tayo, sa natatakot ka ng ganyan, at dahil doon, nagko-conform ka na doon sa kanila. Nagko-conform ka. So, hindi na yung ngayon triangle na dapat straight line. straight line, hindi na ngayon. May kurba na. May kurba na siya ngayon. Bakit naman kasi napunta sa kurba? Brother Noel, grabe impluensya mo dito eh. Dapat tuwid talaga. Para diretso sa Diyos. Diretso sa Sinasabi Diyos. mo. Yan yung maganda. Yun yung perfect plan of God sa atin. At dahil nga sa ino-offer ng mundo ay hindi yan, but ganun pa man, balik tayo doon sa focus natin. Lalo na yung mga tatay, balik tayo doon sa focus natin, which is ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos yung focus natin. Again, napakaganda sana kung ganun man. Ang problema doon, the tree of life na yan, nagaganyan, ang problema doon kung yung nanay ngayon. Paano yung nanay kung hindi nakafocus doon? Ano yun eh? Ganyan yun, di ba? Ganyan yung Brother Roy? Oo, triangle yan eh. Ikaw nakafocus ka, paakyat ka ngayon. Itong nanay ngayon, hindi nakapokus, di gaganyan ngayon. Paano yung mga anak? Ang mga anak ngayon, nandito. Babaliktad ngayon yung triangle of, babagsak ngayon yung, kasi yung isang Yung side pamilya. ay mas mababa, Oo. babagsak ngayon yung pamilya. So, kailangan, kaya nga yung tawag sa ganung triangle ay isosceles. Equal ang angle, Yes. equal ang length ng bawat side. Yeah, may yung maganda. Kung ano ang ng tatay sa Diyos, Yes. dapat ganun din ang ng nanay. Oo. Pag isang side hindi pantay, ayon sa sukat, hindi na perfect triangle yun. Hindi na perfect tayo ngayon, babagsak yun. Babagsak yun. Babagsak Hindi yun. masusunod ang perfect will of God Yes. for the family. Yeah. Kaya, yung role talaga natin ng tatay, we should focus doon sa, of course, sa buhay talaga na nasa Diyos tayo. Nasa Diyos tayo. Kasi once na hindi yan hindi ka, yung tatay hindi kontento. Ito yan, kontento sa, kaya sinasabi ko kanina, yung perspective natin ay dapat nakatuon sa Panginoon. Wow. It should be our perspective. Kasi kung hindi na yan nakatuon sa Panginoon, babaluktot yun.
babaluktot ko ngayon focus ng ang focus ng tatay ngayon, pag binaluktot yun, mawala yung focus niya sa family, at the same time, mawala yung focus niya sa husband, ay sa wives natin. Dahil nga hindi tayo kontento, gusto po natin yung another, gusto pa natin dagdagan yung mahirap na yun pagdagdagan yung wives natin, di ba? Kasi hindi tayo kontento Yung isa nga, hindi mo na kaya. Oh, hindi mo na kaya yung isa Dagdagan pa natin. yung isang Kung bilang makingay nga, di ba? Mabigi-bingi ka na. Di ba? Kung dagdagan mo pa. Oh, yun na nga. Yun yung sinasabi doon. Kaya, dapat kontento tayo in accordance to God's will. Kung ano yung nakalpaloob doon sa salita ng Diyos, sabi ko nga, contentment, yung perspective natin sa salita ng Diyos, perspective natin sa Diyos, it should be the basis of our contentment. It should be the basis of our leading in a godly family. Wow, Brother Yan. Al, so palagi ko sa mga taga-subaybay natin, isipin nyo lang, ang isang family na walang pagkakakilala, walang perspective ng Diyos Yes. within the family. Kaya maraming pamilya, magulo, nag-aaway, naghihiwalay, parang hindi siya family. Because the Oo. perspective of God is absent. Napakahirap talaga. Mm-mm. That's why sa team preparation, mamayang gabi, huwag niyong kaligtaan by 8:30. Oh, Team prep naman tayo. Oo. Ulit tayo doon. At balang araw, maging guest natin si Brother Aldo. So, napakahirap sa family, sa tatay, from the side ng father, pilit mong buuhin yung pamilya mo without God. Yes, tama. Ang hirap nun. Ang hirap i-control yung contentment pala pinag-usapan natin. Ano ang basis mo for defining contentment without the Word of God? Yes. Wala. Wala kang basis eh. Ang sasabihin mo talaga, kung ano lang meron ka, kontento ka na. Yun ang Yeah. basis mo. Yeah. Sarili mong pananaw. Contentment is not scarcity. Hindi siya kakulangan. Hindi kakulangan. It is not poverty. Hindi rin poverty yun. It is not positivity, Yes. which will lead to laziness. Yung wala ka nang gagawin kasi Complacent kontento ka na lang. Complacent ka na lang. Oo. Ayaw mo nang gumalaw kasi nakontento ka. Hindi ganun. Kasi kung makita mo, kaya kasi Owan, nasa Tarlac eh. Di ba? Hindi madali ang buhay doon, Brother Al. Yes. Kung kontento si pastor sa CSI, TBC, the Baptist Church, munti ka masabi na ibang pangalan. Kung kontento, sinasabi ni pastor to, Manita Brother Al, Yes, habang yes. nagkakape tayo. Yes, yes. Bok, actually, kung tutuusin mo, kung kontento na tayo, okay na tayo eh. Okay na tayo. Oh, ang laki na. Malaki na, tumatakbo na ang church. Oo. The question is, what happens after Yes. the next generation? Yes, yes. So, hindi ibig sabihin, pag kontento ka, wala ka nang gagawin, passive ka na, complacent ka na. That is not contentment. Because the Bible also tells us na apart from what Paul said na, I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Marami rin verses, Brother Al, sa Bible na nagsasabi, dapat magtrabaho tayo. Oo, kailangan. Dapat sumigasig tayo. Mm. We reach towards the mark Yes. of the Yes. prize of God, the high calling. Yes. Tutumbukin, tatrabahuin mo yun. Tutubukin talaga natin yun. So, ang tanong, paano mo i-meet and match yun with contentment sa Bible? Maraming verses sa Bible at katuruan si Pastor Hill, mga taga-subaybay, that would help us understand how do we be contented and yet we still work hard. Yeah. But I will go back sa una kong sinabi kanina, napakahirap talaga maging kontento sa larangan ng isang tatay apart from what the Word of God tells us about contentment. Yeah. Actually, Paredori, madali lang sabihin yung contentment. Pero ang hirap gawin. Totoo. With the offers ng mundo, apart from the Word of God, wala talaga. Wala talaga. We are nothing. We are nothing kung apart from the Word of God. We are nothing. Alam naman taga-subaybay natin yan. Kayo, alam nyo lahat yan. Yes. Sabi nga, anuhin ko lang yung kanina, yung sinasabi mong, I press toward the mark. What is our mark? Doon na naman tayo sa ano? Doon tayo sa triangle. Triangle of the family. Father, God, Father, and Mother. As a tatay, so sa tatay tayo, actually, kahit yung nanay, ano yung mark natin ngayon? Ano yung focus natin? I press toward the mark. Ano yung mark natin yun? It should be God. It should be God as our mark. Ano yung I press? Pag sinasabi nating press,
Sinabi nga yun ni Sir Maki noong Sunday, pag sinasabi na tayo press, we should to push, apply ng force. It should be intentional. We should have that full comprehension, full control of the situation. Conscious tayo. Conscious tayo sa ating ginagawa, Brother Roy. We should press toward that mark. Ano yung mark natin as triangle ng family is Jesus Christ. God, nandun sa taas. At habang nagpipress toward the mark tayo ngayon, with intention, with force, nagpipress toward the mark tayo ngayon, papalapit tayo nung papalapit doon sa taas. Papalapit in the same manner, kung yung ano naman natin, yung wife naman natin, ay ganun din ang gagawin ngayon. Papalapit tayo na papalapit. Habang lumalapit tayo doon sa Panginoon, napapansin natin ngayon yung distance rin natin, yung relationship natin sa ating mga wives, ay papalapit din papalit sa Panginoon. Until such time that darating ang time na yan na Christ-likeness na makukuha natin, which is, yan yung I press toward the mark for the prize of the high calling. Ano yung calling na yun? For the prize of the high calling to be Christ-like. High calling of God in Christ Jesus. So, habang papalapit doon, so, malapit na tayo sa Panginoon, malapit na rin yung wife sa Panginoon, at the same time, yung relation naman tayo sa Panginoon, ay sa wife natin, lumalapit rin, hanggang magiging isa tayo. And that is the, kaya mayroon tayong theme ngayon na, that I may know Him. Yung theme natin sa church natin, that I may know Him. Kaya kailangang malaman natin ang lahat-lahat sa ating Panginoon, kasi the more na we know Him, the more that we focus Him, the more na nandoon yung pagmamahal natin. Yun. Umainit yung usapan. Yung usapan natin, umainit, Badral. Yeah. Ganito yan, Maganda sinabi ni Badral. Oh. Pero bago yan, batiin natin muna yung mga nag-comment Yes. si Brother Tony Jupenes Jr. Tama, sir. Si Brother Andy naman. Adding to that, sirs, if our priorities as husband and wife, as father and mother, is just to seek each other, Yes. then in the triangle of marriage or family, God is ignored or left from the equation. The result is a disaster, because without God as the center or focus of the family, we can do nothing excellently. Amen. Totoo yan, Brother Andy. Alam mo, umiinit yung usapin dito kaya dapat may mainit na hinihigop dito Brother, tanong mo, baka meron tayong mga tamang timplada dyan na tsao kape na ba? Tingnan mo mga taga-subaybay. Triangle ito. Okay, ito para makita nyo. Yan, triangle. As we move closer to God, yung husband and yung father, etong base ng triangle, lumiliit din to. Lumalapit din to. Yes. Christ-likeness, sabi mo. Yes. And Christ-likeness is actually the main thing na sinasabi ni Pastor. Yes. Yan yung main thing. It's the main thing. Yan yung focus talaga. Actually, di yung mark natin. Not soul winning. Yeah. The beginning. The beginning of the main Actually, thing. yung soul winning is the beginning. It is part of the main thing. But it is the beginning. Of Doon the main nag-start thing. yung main thing. Kasi mga taga-subaybay, ito para makita yung background is blue yan. Habang lumalapit ang tatay at nanay sa Panginoon, yung baseline sa baba, tumataas din yan. Kasi lumalapit lumalapit nga. They get closer among themselves, husband and wife. Yes. As they get closer to God. Kung ang lalapit sa Panginoon ay isang side ng triangle, Patay. hindi balance ang triangle. Hindi. Brother Al. Ganyan ngayon. Yan, Tagilid Brother yan. Roy. Mahaba itong side na to, maiksi itong side na to, ito mahaba, hindi equal yung triangle. Wala. Patay. So, importante, mga kapatid, at mga bisita, kung sakali may bisita man tayo, that the father and the mother, the husband and the wife, must grow in grace together. Yes. Para hindi tayo masyado mabatukan. Bakit? Punta dyan. Hindi tayo masyado mabatukan ng mga misis natin. Dapat ang growth, ng spiritual growth ng husband and wife, sabayan. Yes. And husbands and fathers, sapagkat ito naman isa mga fathers, no? Yeah. Kung ano man ang pagkukulang within the family, that is our responsibility. Yes. Dapat we have to ensure the spiritual growth of the wife and the children. Yeah. Hindi lang sa atin. Kasi tayo ang leader ng pamilya. Oo nga. And the closer the husband and the wife, the father and the mother are to God, the closer they will be to each other. Yes. Tama ka din, Baridoy. Napakaganda yun. Talagang the responsibility. Kasi habang ganyan yan, dapat ang husband ay nakatutok tayo, mga tatay, nakatutok tayo sa Panginoon. Nakatutok tayo sa Panginoon. At the same time, tinitingnan din natin yung wife natin. Dapat pag umangat tayo diyan, lumaat tayo, Closer to dapat, God. Closer to God,
Dapat hindi gaganyan yan. Dapat i-maintain natin yung ano na yan, yung size na yan na naka ano pa rin yun. Naka-level pa rin. Naka-level pa rin. Yan yung responsibility ngayon ng tatay. Napakalaking responsibility niyan, Baridor. Kung paano mo i-maintain yung level na yun. Kahit na mabigat na yun ng misis, mabigat na yung isa. Ay, mabigat talaga. na yung Mahirap isa. talaga, oh. Oo, mahirap na. I-maintain mo yan. Kasi taas ka ng taas. Dapat ma-maintain ko to. So, Kasi, I should kung ang isang press toward side the lang, part. Brother Al, kung ang isang side lang, ang husband, ang lumalapit sa Diyos, at yung wife hindi, malayo pa rin yung husband saka sa wife. Oo, malayo talaga. Tingnan mo yung triangle na Oo. hindi pantay ang dalawang side. Mm. Di ba? Gaano man kalapit ang husband sa Diyos, Yes. kung hindi malapit ang wife sa Diyos, malayo pa rin ang husband sa wife. The only way for the wife and the husband to get closer to each other is for them individually to go closer to God. Yes. And by doing so, silang dalawa will also get closer Oo. to each other. Oo. Kailangan, yun na nga, as the father, as the head of the family, you have that responsibility na titingnan natin yung ating mga wives na kailangan maganda rin yung relationship niya sa Panginoon para sabay tayo. It is our responsibility. In the same manner, yung mga anak rin natin, titingnan natin, if nandoon pa rin ba tayo doon sa loob sa triangle na yan. It is our responsibility na kung yung wife natin ay medyo bumagal, as a husband, it is our responsibility ngayon na dapat itaas iangat natin to. In the same manner naman, hindi ko rin sinasabi na husband na lang palagi kasi mayroon rin mga husband na mga Lamya. wala rin. Oh. Lamya yan. In the same manner, kung yung wife, kung gusto nandoon yung magandang relationship ng wife, tapos yung husband, mag-step up sa inyo kasi hindi niya dapat maiwanan yun kasi babagsak yung family. So, yun na yung yung perspective ng bawat isa ay dapat nakatutok talaga sa Panginoon. Ay, Brother Al, maganda yung sinabi mo na sa wife, ganun din dapat. Oh, ganun rin. But it's a different approach. Yes. Kasi kung sa husband is leadership, Sa wife, is followership or submission. Oo. And tinatalakay naman yan sa ibang show natin. Pero it takes a different level of spiritual maturity. Yes. For the wife na alam mo, ikaw ang nauna sa Panginoon. Yeah. And yet yung husband mo, ang wini-win mo pa, pinapag-grow mo pa. Mm-mm. How to go down, how to submit. Oo. Para lalo siyang maka-feel na inaangat mo siya, even without him knowing, Yes. na you are pushing him closer to God. Yeah. Yun, importante Ano yun? maintindihan ng mga ladies yan. Oo, dapat yun, it is an art. Ano yun, Brother Roy? Oo. It's You have to talent yun. Talent, skills yun. A skill that you have to experience it in the church Mm-mm. at hindi dapat pairalin ang diskarte niya. Yes. Ayun na naman yun, yung perspective niya as a wife, na dapat ang perspective niya nakatutok talaga. Perspective Sa Diyos. niya, yung kontento na siya, na ako ay, nandoon yung followership ko, na ako ay sumusuporta sa tatay upang itaas yung tatay. Yun sabi ni Brother Andy. Contentment. Brother Graham, good afternoon. Magandang hapon, Brother Graham. Crown Prince, good afternoon. Bless you and magandang hapon. Sabi ni Brother Andy, in other words, walang iwanan po. Tama. Totoo yan, Tama Brother yun. Andy, walang Oo, iwanan. walang iwanan talaga. Alam mo, yung walang iwanan, di naman sa mabubuting samahan dyan magbabarkada Totoo yan, because again, alam mo ba, sa matagal-tagal na rin tayo sa church, Oo. at sa servisyo, marami tayong na-experience dyan. At the end of the day, sabi nga ni Owen sa kanyang live verse, let us hear the conclusion of the whole matter. Yes. Ang conclusion ay nasa dulo. Yeah. So, kung alam mo na rin lang na sa bandang dulo, ang conclusion mo is dapat ang husband and wife ay malapit sa Diyos. Yes. Dito pa lang sa pasimula, we have to strive Mm-mm. na hindi lang yung husband o yung wife ang malapit sa Diyos. Yeah. Dapat kayo sabay. Sabay talaga. Walang iwanan. At yung kasi ganyan yun, di ba? Automatic ang mga anak diyan nasa loob yan. Ang iniisip ko diyan, ito yung tatay, ito yung nanay, andito yung mga anak nakapatong. Yun, nasa gitna, Nakapatong sa yung loob. ano. Oo. Ang mga anak na yan, ito, for example, ito yung tatay dito, Ito yung base na triangle. base and triangle. Nandito yung anak nakapatong. Nagdedepende siya ngayon doon sa
tatay at sa nanay niya. Sa spiritual, Sa spiritual growth growth towards ng, God. Oo. ang tatay niya. So itong anak na to nakadepende doon sa nanay at saka sa tatay ngayon. Pag bumaliktad yan ngayon, ang tendency yan babagsak yung anong yan. Mapapasama yung anak ngayon doon sa Dapat yung pag-angat ng tatay at nanay, pantay. O sabay. pantay. Oo. Kasi kung mauna isang side, Oo, babagsak yun. babagsak yung ano, Oo, babagsak yung mga bata. yung mga bata. Oo. Wow, magandang illustration yun, mga taga-subaybay natin, ano? Oo. Na dapat maintindihan ng bawat isa yan. Yes. Na dinaan lamang natin sa isang simple illustration Mm-mm. of the triangle Yes. of God, the husband, and the wife. Oo. Oo. So, ganun ang nangyayari dyan. Babagsak yung ano. So, actually, pumapatak pa rin talaga doon sa, yung ano yung perspective natin doon in the family. How we run the family. As a father, as a mother, how we lead the family. It is kung sa sarili ba natin or it is by God, sa God. Sabi ng ibang Oo. fathers, pagkasabi mo, how we lead the family, baka may nagsabi yan, ha? Ako pala dapat mag-lead. Alam mo, mga fathers, no? Napaka-importante na maintindihan natin what is God's plan and God's design Yes. for the father or the husband in the family. Yeah. Dapat maintindihan natin yan. Because we could not practice what we don't understand. Mm. And if we have the wrong understanding, we will have the wrong practice. Yes. Kaya ang tinuturo natin pastor, lalo sa mga fathers, very strong o very emphatic si Owen sa fathers. Fathers, makinig kayo. I have been in the church for 31 years now. Ang thrust ni pastor is always towards the leader. Sapagkat ang gustong makuha ng diablo is always the leader. Yes. So, fathers, take advantage of every opportunity na binibigay ng church, binibigay ng ating pastor, para ma-develop ang mga fathers. Sapagkat pag bumagsak yung father sa family, babagsak ang family. Yeah. Kung babagsak ang mother, may masasandalan pa ang mother. Yung father. Yung father. Mm. Yung anak, andyan pa yung mother tsaka yung father. Father. Pag yung father ang bumagsak, ibig sabihin na wala ang kanyang tuon sa Diyos, Brother Al. Wala na. Wala na. So, very important sa fathers, tama ang direction at tama ang focus natin. Because the devil, as a roaring lion, tayo ang tinatarget niya. Oo If nga, you get the Brother. father, you get the family, Brother Al. Yes, yes. Tama ka doon, Bariro. Ang ano nga dyan yung leadership talaga ng family. Leadership talaga ng tatay. It focused. Sabi nga natin, dapat alam talaga ng tatay yung role niya. Ang role ng tatay, bilang the leader of the family. Bilang the leader of the family. Mayroon lang ano dito, Bradoy, yung contentment na yun. Dapat ang tatay he should be contented on the Word of God. He should be contented. Dapat settled siya. And everything doon sa family, yan ay bigay ng Panginoon. Not of our own. That perspective should be everything in us, everything in the family ay nanggagaling yan. Sa Sabi nga, Diyos. ganyan. In the triangle of the family. Lahat yan, nakapailalim dyan, ay nanggagaling sa Panginoon. It should be settled sa ating mga tatay. It should be settled sa ating mga tatay. Na lahat tayo dyan, lahat yan, pumapatak ngayon yan, kasi yan, lahat dyan ay ano yan, bigay ng Panginoon. Tatay, nanay, ang tatay ay ang, brother, ay ang leader. Pumapatak ngayon yan doon sa stewardship ng tatay. Kung paano ngayon niya i-manage yung resources. Ang first na resources ay yung authority niya. Authority niya within the family. Authority niya within the family. Kung paano niya i-manage yun. Hindi lang yung mga anak niya. Yung Relationship, relationship, paano yung actuation, nanay, yung having that vision, yung goals, yung lahat na yun. Kung everything, kung for example may mga dumarating na mga blessings, kung mayroon man o wala, paano niya i-manage yun? Pumapatak ngayon doon yung stewardship ngayon ng tatay. Na lahat na yun, kasi may tendency kayo tayo, pag ang tendency natin ngayon na ay, lahat na yan ay galing sa akin din, lahat na yan, ako'y magaling dahil ako'y nakapag-PhD, nakapag-doctorate at kaya kong i-kontrolin yung pamilya ko,
ako kaya kung dahil ako'y military ay tayo yung mga SEAL team. Isang salita lang. Isang salita lang. Kaya nating sikuhin yung mga ganyan. If that leadership, yun nga, stewardship of the power of that authority ay instead na nasa puso ay pumupunta na ngayon doon sa kokote natin, magiging authoritarian na ngayon yung leadership ng tatay. Wow. Magiging wala na. Parang okay, magaling tayo sa Bible, gagawin natin yung Biblia ngayon, i-weaponize natin yung mga doktrina at prinsipyo ng Panginoon. Sasabihin natin uy, ikaw, magsabit ka sa akin na, yan sinasabi sa Biblia. Inutos mo na. O, iutos natin sa ating mga wife ngayon. Magsabit ka Instead na ang gagawin natin, we should love our wives. Diba? So magiging, yun na, ang tango na ngayon, Padre Roy, yung stewardship natin doon sa power, doon sa authority, doon sa blessings na binigay natin ng Panginoon sa atin, kung ano yun, kung paano natin dadalhin yun. Yun. Dalawang bagay nakita ko sa sinabi ni Brother Al sa mga takasubaybay. Bago ang lahat, Bisuelo, si Toto. Gabi Pacba, Sister Perla, Sister Helen, Sister Emilia, Brother Andy, thank you po Sir Al. I learned one healthy and biblical strategy from you the last time we met there at TBL concerning how to deal with my children. Ayun. So, kung may mga nais kayo sabihin, i-comment nyo lamang at babasahin namin para ma-acknowledge namin kayo. Yes. And you can join the discussion. Yes. Yeah. Dalawang bagay mga taga-subaybay. Ang nakita ko sa sinabi ni Brother Al. Number one, yung ating sense and level of contentment must always be within the Word of God. Yes. Yun ang pinaka-reference natin. Reference talaga yun. Oo. There will be no contentment apart from the Word of God. Yes. Ano mang naabot mo sa buhay, wala kang pagkakontento dyan, maliban sa salita ng Diyos. Pangalawa, nabanggit ni Brother Al, yung tayo mga fathers, the authority that we have. Yeah. We are just steward of that. We are stewards of that. And yung pagiging steward, dapat maayos ka na steward, paano magpamahala. Yeah, pamahala. Oo. Hindi ibig sabihin na, number one, sa finances, kasi malaki issue sa family of finances, Brother Al. Yeah. Pag may income sa family, Yes. sino ba man susunod? Yes. Yes. Tama. Fathers, lahat tayo may ganitong pagkakaugali, Pag kumita ang father, binibigay sa wife, bahala ka na dyan. And then, nagagalit ka pag kulang. Di ba? Ba't ito lang ulam natin? Ba't ang daming delivery dyan? Andyan naman yung, di ba? Yes. Ikaw ang kumikita, one thing I learned kay Pastor, hindi ba, sabi niya, 1995, 96, 30 years ago. Yes. Sinasabi niya, Brother Ali, sinasama ko si Owen mag-grocery. Ay ako, hanggat ngayon, sa totoo lang, yan ang isang, hindi ako marunong mag-grocery. Kailangan ko samahan ako ni Sister Christy. Pero si Owen, kailangan ko bilhan ng diapers, si John Hill. Yeah. Kailangan ko bilhan ng ganito si Maki, Gata. Sinasama ko si Pastor Hill. And then, binabudget niyan. Yeah. Doon ko nakita na dapat yung husband, pati sa finances, nakikialam Control. tayo. The husband should have that control. Tayo nagko-control. Oo. So, natutunan ko yan. Ang ginagawa ko, itong particular amount, Sister Tiny, ito, pang-grocery mo. Ayun. Yung pang-grocery niya, mali pala sinabi ko. Pang-grocery mo. Para lang sa kanya. Dapat para sa atin. sabihin, Brother Roy, yung sa iyo, yung pang-grocery mo. Diba? Sa akin na to, sabi mo. Diba? So, importante yan. Dapat yung husband, yung father, ang magpapatakbo, Brother Al, sa expensive in the family. Yes. Sa resources. Yes. Anything in the resources. Money is just part of it. But everything ng the family. Yun nga, yung kung paano mo ipapatakbo yan, it should be settled. Again, balik ulit tayo doon sa perspective. Contentment ka. Dapat, kasi kung kontento ka na in God's perspective, kung paano mo ipapatakbo yun, paano ikaw tagapamahala lahat ng resources na yun That resources ngayon, masisettle ganyan, itong resources na to ay, for example, may pera ka, itong resources na to ay bigay ng Panginoon to. Dapat gagamitin ko to ng maayos for the glory of God. Itong talent ko na ito, hindi ito sa akin, ito ay bigay ng Panginoon to. So dapat gagamitin ko to for the glory of God. So, kung dapat settle tayo, everything in us, Brother Roy, ay nanggagaling sa Panginoon at lahat na yan na nanggagaling sa Panginoon, blessings man yan, abound man yan, abase or abound,
or kawalan man or sa kasaganaan man, lahat na yan ay nanggagaling sa Panginoon. At makikita natin ngayon na we are contented. We are contented sa buhay. We could reach that contentment kasi, kontento na ako nito. Ako kontento na ang Panginoon ang siyang gumagalaw sa buhay ko. Ito rin, yung sinasabi ko kanina, nakafocus na yung ganyan, di ba? Nakafocus na yung ganyan. May ano rin contentment na yan. That contentment, it should be on the worldly things. Kontento tayo doon. Kasi hindi sa mundong ito, ang daming ino-offer, kontento na tayo doon. We should be contented because of the grace of God. But that contentment, sabi nga natin, hindi dapat positivity yan. When in terms to our focus in God. Kasi sabi nga doon, di ba? Sabi mo kanina, I press toward that mark. Oh, yeah. It should be conscious, intentional. Hindi tayo sabihin natin, okay na ako dito. Kasi anyway, nagsimba ako ng Wednesday, nagsimba ako ng Sunday, kontento na ako dyan. Okay na ako. Okay na ako dyan. Nagbibigay naman ako, okay na ako dyan. Member naman ako ng choir, okay na ako dyan. It should not be that way. Kasi sabi nga doon sa sinasabi doon sa Philippians, sinabi mo kanina, I press toward that mark. We should push. Basta, ang Panginoon yung focus natin. Yung With direction our natin. spiritual life, we should push on that. We should not be complacent on that. We should not be contented with that. Kung ano man tayo ngayon sa ating buhay, dahil nga, that I may know Him, tayo ay nandoon pa rin yung focus natin, nandoon pa rin yung pagtatrabaho tayo para makilala natin Panginoon, para maging Christ-likeness tayo, nandoon yung Christ-likeness atin. So, hindi tayo kontento doon. In our spiritual life, we should not be contented of what we have now. Yeah. We should press toward that mark. Yeah. In the worldly parlance, kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, once na our perspective is God is the source of everything, we are contented because God will provide with us unless nandoon tayo sa love ng Panginoon. Yeah. Yun yung- Alam mo, Badal, maganda yung sinabi mo. Kasi, hindi ibig sabihin na ikaw ay nasa church na. Yes. May mga ministries ka, nag-i-involve. Hindi ka Yes. full-time, ha? I speak sa mga pangkaraniwang member ng church. Kontento ka na doon. Yes. Di ba? Na, total, nagsisimba naman ako nung Sunday, tsaka umaga at hapon pa nga eh. Oo. Miyerkules, andyan lang ako eh. Nandyan. Nagtatides naman ako. So, okay na ako. But, sa ganong usapan, hindi ka dapat maging kontento. Not until you are as close as possible. Christ-likeness ang gusto mo eh. That I may know Him. Yeah. Ang tanong na parati natin pinag-uusapan, hanggang kailan yan, Brother Roy? Hanggang sa tatawagin tayo ng Panginoon. Until we hear the trumpet. Kaya Hanggang mauna ka, Brad, o mauna ka. Kasi sa amin ni Brother Al. Kaya I press toward that mark talaga. Dapat yung ating pagpursige towards the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus ay tuloy-tuloy. Yeah. Hanggat buhay tayo. Yes. We are not contented. Ito, in this world, kasi nakafocus tayo sa Panginoon, that He will provide everything in us, we are settled. We are contented in that one. But dito sa side na ito, spiritual side na ito, in knowing God, we should not be contented. Kasi sabi nga sa Philippians, I press toward that mark for the prize of that high calling of God in Christ Jesus. Alam mo, importante yan, ha, fathers, at sa mga mothers na rin, tsaka mga taga-subaybay, mga young people. Importante ito because, sabi ko nga, kung wala tayong direksyon, sigsag tayo. Yes. Sigsag tayo. Dapat ang ating direction, individually and as a family, ay naka-establish na. And what is that? Christ-likeness nga. Yes. Kanina pala natin sinasabi. That's why yung theme ng ating church for this year is that I may know Him. And as we go on, alam niyo mga kapatid, I speak na bilang hindi ako full-time member ng church but I have been involved in the church activities. Hindi tayo papabayaan ng Panginoon, Brother Al. Yes. Nakita mo yan, na-experience mo yan. Nakita ko yan, na-experience ko yan. Ang pagpapala ng Diyos, hindi lamang sa full-time workers. At the same time, ang service sa Panginoon, hindi lang sa full-time workers. Kung pwede ka mag-full-time sa Panginoon, sabi ka ng ating pastor, and take advantage of that. Fathers, again, I speak to the fathers. Mas emphatic ako sa fathers. Take advantage of that. Sapagkat sinasabi ng ating pastor, any area, any ministry na nais mong mag-involve, Yes. mag-involve ka. Yeah. Ino-open sa lahat. Oo.
Because that will bring us closer to God. Tama ka doon, Brother Dory. Diba? Tama ka doon. You don't have to be a full-time worker. Mm. Number 2, huwag kang maging kontento na nag-attend ka ng Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday evening. Yes. Huwag kang maging kontento doon. Hindi ko sinasabi na mag full-time ka, dito ka na tumira. But each step of the way that brings us closer to God, yun ang gusto ng ating pastor na makita sa atin. Yes, tama ka doon, Brother Dory. Ano talaga? Iba talaga pag, actually, ako, basically, galing ako dyan. Noon, gusto ko lang content. Basta ako, settled na sa akin, Brother Dory. Settled na Ibig sa sabihin akin na settled, okay ka na. Oh, okay na, settled na sa akin yun. Ako ay nagsisimba. Pag sinasabi nating church service, Wednesday man yan, umaga man ng Sunday, gabi man, settled na ako dyan. Talagang Give na yan. give na yan. Mapupunta ako sa ano yan. Give na yan. Nandoon na ako. At settled na ako. Alam ko na pag mamatay ako, papunta ako sa langit. Settled na ako dyan. Noon, settled na ako dyan. But the moment na yung isa-isa, ang unang sinabi sa akin noon, kinausap ako noon, Brother Roy, Sir, baka gusto mong mag-observe sa yung mga ministry sa security. Sa security at sa ushers ministry. Baka gusto mo mag-observe. Observe na ako. The moment na nagpaunlak ka sa Panginoon, nag-observe lang ako doon. The moment na napaunlak ka sa Panginoon, iba yung pananaw mo. Once na nag-step in ka na. Actually, hindi pa ako full step in on eh. Nag-ano lang ako doon. Ika nga ay kalahati lang na katawan ko nandoon kasi observe lang ako doon eh. Pero the moment na nag-step in na ako doon, kahit na isang paalang, nakita ko kaagad yung within myself sa pananaw ko sa ministry ng Panginoon at sa pananaw ko sa involvement ng Panginoon at sa pananaw ko sa aking sarili ay biglang talagang nagbabago. At mga tatay o kung sino man, mga nanay o kung ano man, we should that contentment natin ay we should involve. We should let ourselves open doon sa ministry ng Panginoon. Kasi doon makikita natin na content, unti-unti na nagbabago ka dahil nagpapagamit ka sa Panginoon. Wow, alam mo ba, ang ganda niyan eh. Yung sinabi mo, ang daming pumasok sa isip ko sa mga sinabi mo na yan. And I would even dare to say, hanggat hindi ka pa naligtas, hanggat hindi ka pa na-involve sa ministry ng isang fundamental Bible-believing Baptist church, you have not started living. Yes. Kaya nga may awitin, di ba? I've just started living. Yeah. Dito yung lyrics sa akin eh. I found me a brand new life. It Yes. changed my direction. Washed away all my strife. Yes. Alam mo, hindi ka mauubusan ng gagawin Yeah. pag ikaw nag-involve. Yes, tama ka. Hindi ka mauubusan, alam mo ang tao, kaya paupo-upo lang sa sofa, pakuya-kuya, ano naman gagawin ko yung araw? Sayang ang buhay mo, kapatid. Yeah. Kung yun ang attitude mo sa buhay. Ang dami mo pang pwedeng gawin that God will make good use of you. Just make yourself open, sabi ka ni Brother Al, and get involved. Hindi ko, natatakot ata kay Brad o sis na, teka, siya nga pala, bago tayo magpatuloy, Renel Pelaez Villaruel, Helen Capundan, Brother Rico Formanes, at Brother Dennis Westman. Brother Dennis. Hapon. Marami kayo dyan. Good afternoon. Yeah. Hindi ko sinasabi mag full-time kayo. But the pastors open up the church to the different ministries to be able for us to get involved. Yes. And the moment you get involved, kapatid, kulang ang araw mo, kulang ang oras mo. But you will enjoy it. Yes. And before you know it, you are getting closer to God. Yeah. You will be able to experience God more. And alam mo, ang pinakamagandang learning process, Brother Al, di ba, sabi nila, turuan mo yung bata o isang tao, ipasulat mo, ipakita mo, marinig niya. The most beneficial and the most effective way of learning is to experience it. Yes. Unless you experience God,
in your life, you will never be able to fully understand the attributes of God. Yeah. Nasubukan mo mismo, come and taste the goodness of God. Saka mo maintindihan pag na-experience mo. Paano mo naman ma-experience, kapatid, kung hindi mo binibigyan ang Diyos ng pagkakataon to work in your life because you never involve yourself? Yes. Yun. Yung sinasabi ni Brother Al kanina, ang daming pumasok sa isip ko. Dati-rati, kontento lang siya. No question, basta pag Wednesday andyan ako. Sunday andyan ako, umagat hapon pa nga eh. It's no question, magbibigay ako. But there is more to that sa ating buhay, kapatid. Yes. And as we involve more, yung sinasabi kanina ni Brother Al sa triangle, husband and wife, we slowly get closer to God. Yeah. And mind you, kapatid, it's not a boring life. Hindi boring. Hindi boring talaga. It's a active, it's a busy, it's enjoyable life. Enjoyable life. And contented life. And contented life. Yes. Wow, pero Brother Chris, good afternoon. Si Brother Dennis, Sister Mary Grace, good afternoon. Ana Flores Diaz, magandang hapon sa inyo lahat. Yes. Ano talaga? It tickles down doon talaga sa Panginoong Diyos pa rin. Panginoong Diyos pa rin. As a father, a contented father, ay ang focus ay ang Panginoon. Nandoon yung pressing toward that mark. That mark is Christ-likeness. That mark is Christ-likeness. Walang iba, hindi sa ating sarili, but doon sa Panginoon. Sa Panginoon, Brother Roy. Yeah. Yun lang talaga yung walang iba talaga, walang iba. At we are so blessed, tayong lahat dito. We are so blessed that we are a member of the Baptist Church of Taguig. Na we are a member of this church. Tayo mga tatay at nanay, we are so blessed na tayo nang member dito. Na itong church na ito ay family-centered church. Family-centered church. Lahat ng mga activities dito, ay nakafocus doon how to preserve the family, how to preserve a godly family. How to preserve a godly family. Kaya ang tayo mga tatay, we have that responsibility to get involved. I-involve natin ang ating sarili. Kasi aaminin man natin, Brother Roy, tayong mga tatay, nabubuhay tayo hindi sa ating sarili. Yeah. Nabubuhay tayo dahil sa ating mga pamilya. Nagtatrabaho tayo, of course, dahil sa ating pamilya. Kung magpupush man tayo dito sa ministry, kasi hindi lang tayo may nakatingin sa atin. Nakatingin sa atin Amen, yung wives natin, nakatingin sa atin yung mga anak natin. Balik na naman tayo sa Deuteronomy chapter 6, Brother Roy, di ba? Kung tuturuan natin sila, sasamahan natin sila sa pagtulog, sasamahan natin sila sa paglalakad, sasamahan natin sila sa kung saan mang bagay. Ibig sabihin yan, i-get involved tayo. Ibig sabihin yan, kung ano yung gagawin nila, ay dapat yun rin gagawin natin. Ibig sabihin yan, kung gusto natin silang mag-involve sa church, ay dapat tayo rin mauna na mag-involve sa church. Kung gusto natin silang maging maayos sa kanilang pag-aaral, ay tayo rin mismo, dapat maayos tayo sa ating mga trabaho kung ano pa man. And pumapatak doon sa Deuteronomy chapter 6 na yon, we should lead with contentment. At pag makita nila ng Panginoon, makita ng mga anak natin, asawa natin, that we are leading with contentment. Bakit kontento? Dahil kung ano yung pinapagawa natin, sabay-sabay tayo. Sabi nga, walang iwanan. Sabi kanina, walang iwanan to. Kung ano yung gagawin natin, sabay-sabay tayo for the glory of God, para sa Panginoon, sa ministry ng Panginoon, Brother Roy. Yun. Wow. Alam mo, Brother Al, ang bilis ng oras Yes. Diba? Yes. Ang bilis ng oras pag maganda ang pinag-uusapan Oo nga, no? Ito ang sinasabi din ni Brother Tony. Brother Tony, shout out sa iyo. Mamayang gabi, meron pa tayo na preparation. Sinasabi niya, pag magandang pinag-uusapan, mainit ang tinatalakay, ang bilis ng oras. Yes. And alam mo, sa mga taga-subaybay, take advantage. Ito mga ganitong activities ng church, virtually, narinig ko mismo at naalala ko, sinabi ng ating pastor, this will allow the members, nasaan man tayo, naka-lunch break ka man, bumabiyahe ka, pwede kang mag-tune in at makinig ka. And I believe, marami silang matutunan, Brother Al,
sa ganitong programa ng ating simbahan. Whether the Baptist lunch, whether team preparation, whether kalusugan, etc., whatever. Yeah. These are different efforts of, kumbaga ang ginagawa ng ating pastor, nilalapit na lang niya sa atin. Yes, yes. Yung Panginoon at yung salita ng Diyos. So let's take advantage of this. Yes, yes. Ano ko lang, Brother Dory, kasi once na nandoon tayo sa, of course, when we are in that triangle, ay puno-puno yan ng blessings ng Panginoon. Puno-puno yan ng blessings ng Panginoon. Ang dapat iwasan talaga natin. Iwasan talaga natin if we have that blessings already, we are abound, nandyan sa atin lahat ng blessings, ay dapat nakabase pa rin tayo sa Panginoon. Kasi dapat bantayan pa rin natin ang ating sarili. Kasi we have that tendency. We have that tendency na, ako, marami ko ng, actually, Nakita at na-experience sa ganito. na-experience ko na. Na-experience ko. Ang dami Sa dami talaga. ba namang dumaan na pera kay Brother Al? Ang dami na talaga natin na-experience na ganito. Kahit ikaw siguro, Brother Roy, kahit sino sa ating mga napakinggan. At pag nakikita natin, not just the money or kung ano pa man, even the career mo, the positions, or kung ano pa man. Pag nakikita natin, kung hindi natin babantayan, if we are not settled, we are not pressing toward that mark, we are not focused on God's, on God's of that goal, ay dahil, kasi, nandoon ka sa di ba? Nandoon ka sa triangle ng family. Of course, nandoon yung blessings lahat. Nandoon yung blessings, nandoon yung resources, lahat nandoon, ibinigay ng Panginoon sa atin because we are on that triangle. Pag hindi natin babantayan ang ating sarili, dahil sa Blessings mga blessings na yan, dumating, ay magiging curse yan. Kung hindi natin babantayan, iyan pa ang ikakasira natin. Parami ka ng blessings, binibigyan ka ng blessings, binibigyan ka ng blessing ng Panginoon dyan, ay hindi yan magiging ikakasira natin because kung mawala yung focus natin sa Panginoon. We should have that focus. We should have that focus na hindi na natin sabihin sa ating sarili na ayan ay nanggagaling sa kagagalingan ko. So yan yung babantayan talaga natin. Babantayan talaga natin. Ano, Brother Al? This could be the wrap-up, no? At baka pwede sa next na episode, Yes. tatalakayin Yes. ito. May preaching si Pastor Jan. No. When blessings become cursings. Yes. Ito yung sinasabi mo kanina. Yes. Dahil sa faithfulness mo sa Panginoon, pinagpala ka. Yes. Mga kapatid, importante and many times sinasabi ng ating pastor ito, dapat alam natin how to handle blessings. Yan. Ang human nature kasi pag pumasok yan, Brother Al, Yes. so nag-umpisa ka sa church, bagong Kristyano ka, faithful ka sa Panginoon, nagtatides ka, by normal, pagpapalain ka ng Pagpapalain Panginoon. ka talaga. Walang iba. Walang iba. Pagpapalain ka. Even the natural law, Yes. magtanim ka, aani ka, ay lalo na kung may basbas ng Panginoon. Yun. Nandoon lahat Ang yun. problema, nung kumikita ka na, Yes. kailangan ko pala magtrabaho ng linggo kasi kumikita na ako. Yes. Yun. Dapat pala ganito. Yes. The moment magbago ang lifestyle mo, kapatid, at sumabay ka na sa lifestyle ng mga taong kumikita ng malaki, Yeah, sa mundo. yan ang Ano ba? babantayan mo. Sabi nga ni Brother Al, nawawala na tuloy ang direction mo, ang focus mo sa Panginoon. Your blessing could become a curse. Yes. Huwag naman sana, Brother Al, masumpungan Yeah. tayo ng ganyan. Yan. Yan na nga. Ang pumapatak doon, Brother Roy, hindi ka na naman kontento. Pumapasak na naman doon sa Yun. contentment. Bagsak na Yun, naman doon sa contentment. pambihira. Bagsak Kontento ka na. Nung Ah. pinagpala ka na, nakatikim ka na ng goodness of God, nawala ang level of contentment mo. Oo. Yun. Oo. Pambihira. Teka, basahin natin to. Amen po, sir. Sabi ni Brother Andy, our beloved pastor and the leaders of our church are running the below principle. That's why individual and family after family, individual after individual, and family after individual are continually growing and producing good results, that I may know him. Give him a fish and he will live for a day. Teach him how to fish and he will make a living. Brother Alex Alarma, good afternoon. Magandang hapon po. Renel Pilaes, magandang hapon. Brother Dennis, Brother Andy, magandang mga comments dito, Brother Al. Nag-i-interact sila. Sige, keep the comments coming at we will interact with you, mga kapatid. So, going back, Brother Al, sa sinabi ko, naging kontento ka, pinagpala ka, yung blessings mo, hindi mo alam paano i-handle. Yes. Kaya balik tayo doon. Yung ano na naman yun, yung stewardship doon sa mga blessings mo. Babalik Kaya, sa stewardship. Oo.
contentment na naman talaga. Babalik sa contentment. Oo. And then, as we remain contented, as we remain good stewards, more blessings will come. Yes. Pero dapat ang blessings, the way we handle ito maliit pa lang, ganun pa rin dapat. Oo. Huwag magbago. Oo. Wow, wow. Yan talaga yung Ganda ng bantayan usapan natin talaga. Dapat sabi nga nila, dapat nakaapak ka pa rin. Kasi may tendency talaga rin na doon yung pride of life or want some more. Want some more. Kaya balik pa rin doon sa balik pa rin doon sa how you see, ano yung perspective mo doon sa contentment, how you see God in your life. How you, kung gaano mo kakilala ang Panginoon sa buhay mo. Na kung gaano ka settled na everything ay nasa atin ay ganggaling sa Panginoon. Kasi talaga hindi ka magiging proud, hindi ka magmamalaki, hindi ka hindi ka mag-ask for Aasam. more, Yeah. mag-ask for more, mawala yung lust of the flesh mo, materialism mo. Pag inaano natin na anyway, ang Panginoon naman ako ay nasa Panginoon. Sabi nga, if God be for us, who can be against us? If tayo ay nasa Panginoon, kung tayo ay nasa Panginoon, lahat yan na makapagbabagsak sa atin against sa Panginoon. If God be for us, who can be against us? Kasi nasa atin ang Panginoon. So, kung nasa atin ang Panginoon talaga, lahat ng blessing na yan ay it is in accordance with God's will for us. At dahil settled na tayo na itong blessing na to ay tagapamahala lang ako, itong blessing na to ay ito ay nanggagaling sa Panginoon, at we have that gratitude heart para sa Panginoon, so maiiwasan talaga natin yung maiwasan natin yung liliko tayo sa kaliwa o liliko tayo sa kanan. Nandoon pa rin yung focus natin sa Panginoon. Wow. So, having heard that, Brother Al, mukhang yan ang magandang pasimula sa next na Baptist Lunch. Yes. Take you off sa sinasabi mo na yan. Okay. At sige, Brother Roy, pagpapaalam na tayo. Okay. Yeah. Sister Belia, Sister Sally, nababasa. Amen. Maraming salamat. Be humble. Amen. God bless you all. So, for next week, for next episode of the Baptist Lunch, keep the comments coming sapagkat babasahin namin lahat sa yung mga sinasabi nyo. Yes. Again, maraming salamat sa lahat ng ating taga-subaybay at maraming salamat sa ating mahal na pastor na patuloy na ito ay mayroon tayong ganitong programa sa kanyang wisdom na binigay ng Panginoon sa kanya upang tayong lahat ay matututo, lalong-lalo na sa mga fathers. Ito ay for father episode, the Baptist Lunch father episode, but hindi lang para sa tatay ito, para rin sa mga nanay at para rin sa mga anak na kung saan ay pag naintindihan natin lahat na yan ay sama-sama yung magiging yung triangle of the family ay magiging harmonious yan, ay yan pa rin ay equal yung sides, equal yung hagbang papalapit sa Panginoon at marating natin yun kung ano man yung mark which is Christ-likeness sa bawat isa sa atin. Again, maraming salamat, Brother Roy. Thank you also Brother Al. for coming. Very good discussion. At yan, masabi natin, to God be all the glory. Maraming salamat mga kapatid. Thank you.